Another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung dilema po ng palasyo, yung Malacanang. Dito po sa mismong ang kanilang abogado ang tumatanggi na ipagtanggol ang Malacanang o ang mga tauhan ni BBM dito po sa mga isinampan reklamo na may kinalaman po sa kidnapping ayon sa kampo ni Pangulong Duterte kay dating President Tatay Digong papunta sa the Netherlands. Yan lang po, no? Marami pong sanga-sanga yan. Kasi sa isang banda, gusto naman nilang tanggalin, ang dami pong pwedeng ibulgar ni Minardo Guevara. Di po ba? Nasa heart po siya ng pagtatanggol sa iba't ibang kaso. Ngayon lang po nagkaroon ng sangkatutak na kaso na paglabag, no? Hindi po simpleng mga paglabag to, paglabag po sa mga konstitusyon. Sa konstitusyon po ng Pilipinas. Si Torre, alam po ninyo, masyado kayong gigil. Alam ko naman po kung bakit masyado kayong nagigil kay Torre, no? Dahil si Torre po yung kitang-kita natin na ginagawang attack dog. Yun na nga eh. Siya yung ginagawang tagahuli, siya yung inuutusan para gawin yung mga hindi kayang sikmurain ng iba. Kaya galit na galit tayo kay Torre. Pero hindi ba kayo nagagalit sa pinagmumulan ng utos? Hindi ba mas karapat dapat na yung mastermind ng lahat ng ito, yung tanging dahilan kung bakit si Torre, si Torre ay nakakagawa ng ganyan? Hindi ba dapat doon din mas galit pa rin tayo, no? Okay. So, problema po yan na Malacanang at yan po ang pag-uusapan natin si Attorney Claire. Natatawa po ako dahil hirap na hirap pong paikutin ang mga reporter. Hindi po natin alam kung yung mga reporter, alam nyo po, matatalino naman karamihan sa reporter, hindi ka naman siguro ma-assign sa Malacanang press corps, no? Hindi ka naman ma-assign kay sa Malacanang press corps kung hindi ka naman katalinuhan. Nakita nyo naman sila Ivan Mayre na yan, etc. etc. Pero nag-iikutan sila eh. 'Di ba? Pinaiikot sila ni Castro, akala naman ni Castro umiikot yung mga reporter. Alam ko naman kung bakit nakikipag-ikutan yung mga reporter kasi magkakakampi lang naman sila. Magkakakampi naman po lang sila. Tignan nyo naman yung mga pinaglilingkuran nilang media outlet kung ano po. Kaya lang ang katotohanan po, hindi nyo, kahit na akala ng media, kahit na akala ni Claire napapaikot niya yung media, in return, akala ng media napapaikot nila yung mga tao, bakit? Marami nang galit sa media. Di ba? May napanood ako eh. Pero yan, bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Maraming salamat muna kay Aurora Albis na nagpauga sa atin ng 23 Hong Kong dollars. Eto tatapatin ko kayo, mga kapatid. Akala ni Claire napapaikot niya yung media. Akala naman din ng media, actually ginagamit din nila sa Claire eh. Di ba? Kasi pag sinabi ni Claire, idudugtong lang nila. Mr. Badong tawa. Kita nyo, nakangiti na naman ako, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko po napapansin na nakangiti ako. Okay. Eto kasi nagagamitan lang sila eh.
Yung media, dahil sila ay anti-Duterte, kumukuha lang po sila ng kinakailangan nilang maisulat at ikokot nila yung palasyo. Hindi naman sila pwedeng sila mag-quote. Kita nyo ginagawa ng media? Ligtas sa sarili. Iko-quote lang nila yung PNP, iko-quote lang nila yung yung pagsiklerang kinote nila, iko-quote lang nila yung palasyo ayon sa palasyo. Oh, 'di ba? Pero alam nila na hindi totoo 'yan. Nagbubulahan lang kami ni Claire, pero ang silbi ni Claire sa amin, iko-quote namin siya, yun na po yun. Ganyan po yun. Pero naaawa ko kay Claire kasi napunta siya sa sitwasyon na kinakailangan niya. Sa bagay, gusto niya naman yan. Gusto niya naman yan. Dati ng anti-Duterte yan, di ba? Dati ng Dilawan yan. Kinonvert niya lang yung sarili niya bilang pro-Marcos. Pero dati ng anti-Duterte ang mga yan. Ang sarap. Okay. Ano yung ibig ko sabihin? Malaki ang problema ng pamahalaan ng Malacanang kasi yung mismong tagapagtanggol niya, opisyal na tagapagtanggol si Menardo Guevara. Yung OSGI, opisyal na tagapagtanggol. Nagtataka nga ako no? Ang una kong tanong, kaya ako natatawa kahapon nung binalita nyo, hindi ko pa kasi nababalitaan Nung habang tayo ay naka-live, may mga nagko-comment, Boss Buds, ayaw daw ipagtanggol ni OSG yung natatawa ko kasi paano mangyayari yun? Siya yung tagapagtanggol ng pamahalaan. Di dapat mag-resign na siya. Yan yung dilema ng pamahalaan ngayon. Ano po ang dilema ng pamahalaan? Hindi nila matanggal-tanggal. Ayaw mag-resign ni OSG. O baka hindi rin nila pinagre-resign. Hindi natin alam Kung hindi mo na kaya ipagtanggol, ako, personal na pananaw ko to Kung hindi mo na kayang ipagtanggol ang pamahalaan, ang Malacanang, bakit nariyan ka pa? Yun yung trabaho mo, di ba? O hindi ko po sinasabi na si Guevara ang may kasalanan nito. Kung wala kayong ginagawang kapalpakan, wala dapat sa sentro si Guevara. Ang dami nirereklamo sa inyo. Opo, tawa po ako ng tawa kasi hindi ko alam yung balita. Akala ko nga fake news magtapatan tayo O paano mangyayari na yung tagapagtanggol mo, abogado mo yan Ayaw ka ipagtanggol. Doon pa lang Kahit na anong paikot nito ni Claire de la Fuentes, Claire Castro. Sumalangit naman si Claire de la Fuente. Pasensya na po, Madam Claire. Mas sikat ka kasi. Yan. Ikaw ang pinakasikat na Claire. Kaya lagi kita nababanggit. Di ba? Ang point ko lang, hirap na hirap po si Menardo Guevara na ipagtanggol ang ating pamahalaan. Ito lang po ang tanging pamahalaan na talagang walang humpay ang pagsasampa ng reklamo. At lahat po may basehan. Lahat po may basehan kasi i-dismiss kagad ng Supreme Court yan kung walang basehan. Pinagpapaliwanag sila. Hirap na po magpaliwanag si Menardo Guevara. Mula po sa budget, tapos, ano pa ba yung mga sinampa nila? May iba pa yung sa ombudsman. Napakarami pong kinakaso. Akala kasi ng mga to, yung nagtapang-tapangan yung mga Quadcom, Tricom, lahat ng mga komite dyan, akala nila na yung mga vice president nagigipit nila, wala nang papalag. Hindi po. Ang mga Pilipino po, matitigas ang ulo. Di nyo ba alam yun? Ang mga Pilipino, hiramin ko lang po sa DCRH, para kaming si Miguel Bugilgil. Lalong pinipigil, lalong nang gigigil. Hiramin ko lang yung kay Rick Radam. Hindi ko alam kung si Rick Radam basta taga DCRH
Para kaming simigil bugilgil. Lalong pinipigil, lalo nang gigigil. Totoo yan. Akala ninyo, tinatakot ninyo, may mga pinakukulong kayo, may mga pinakukontem kayo, pinatatahimik ninyo. Tignan nyo man nangyari sa mga vlogger. May tumahimik bang vlogger? Sinong vlogger yung tumahimik dahil natakot sa dagdag kaso pa yan sa Supreme Court? May sasagutin na naman hindi pala. Hindi naman pala kasama si Menandro. Katakot-takot po. Katakot-takot yung katakot-takot yung nagpagsasampa na reklamo, no, dito sa pamahalaan na to. Kasi wala kayong isang direksyon eh. Narindi pati si Menardo Guevara. Alam nyo kung bakit? Si Menardo Guevara ang tagapagtanggol na walang jurisdiction yung ICC. Very basic po yan eh. Wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Si Menardo Guevara po yan, Menardo Guevara. Sila ni Boying Remulla. Kung matatandaan nyo, sila po ni Boying Remulla, yung mga very vocal nung nagsisimula pa lang ang pamahalaan ni Marcos. Nung nagsisimula pa lang, sila ni Boying Remulla nagsasabi na walang jurisdiction. Kaya yan po yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Galing po sa DOJ, galing po sa OSG. Dalawang abogado na nagre-represent ng pamahalaan. Isa, Department of Justice. Tsaka isa mismo, abogado ng pamahalaan. Menardo. Pakitignan nyo po kung Menardo nga ba o Menandro. Alam ko Menardo eh. Okay. Sa madaling salita, ang laki po sa lahat ng mamamayang Pilipino ngayon, naniniwala po talaga sila na mali ang ginawa ninyo kay Tatay Digong. Na mali ang pagsosurrender ninyo sa ICC. Kasi mismong abogado ninyo naniniwala. Mismong abogado ninyo naniniwala na wala tayong ICC, walang jurisdiction ng ICC sa atin. Pakinggan po natin kung paano po i-spin, kung paano po paiikutin ni Attorney Claire yung sinasabi ni Menardo Guevara na kaya niya hindi ipagtatanggol ang Pilipinas dahil hindi siya naniniwala na tayo ay mayroong jurisdiction dito ang ICC. Pakinggan po natin si Claire kung paano niya po sasagutin, kung paano niya pinaiikot yung mga press, at kung paano naman kunwaring umiikot yung mga press. Pierre Pastor, Bilyotario News Channel. Hi, Attorney. This question is from yesterday, Pas. Wala po ba talagang repercussions yung ginagawa natin pag-assist? Ginawa natin pag-assist sa pag-arrest? Like yung we provided the airplane, mga ganun po. Wala po ba itong magiging masamang epekto? Mas magkakaroon po ng repercussion kapag po hindi tayo tumugon sa ating obligasyon na makipag-cooperate sa Interpol. Yes, since hindi na tayo member, yun ang... Hindi naman po ang konsiderasyon dito ay yung pagiging miyembro ng ICC. Ang konsiderasyon pong ibinibigay natin dito ay yung pakikipag-cooperate po sa Interpol. Thank you. Christian Yusores, Radio 630. Okay, tignan nyo po yung dialogue nila lagi Hindi natin kinikilala yung jurisdiction ng ICC. Pero kinikilala natin yung Interpol. Lagi po yan. Yan lang po ang palusot nila. Ayaw kasi nila sabihin na bumabaliktad na kami. Dahil kalaban na namin si Duterte, kinikilala na namin yung ICC. Hindi naman po. Hindi naman po ICC yung mayroong kapanyarihan. Ulit. Nahilo ko na uminom ako ng kape. Ulitin ko lang. Ang palusot nila lagi, kaya nangyari ito,
Hindi sila umaamin na bumaliktad na kami. Kinikilala na namin yung ICC dahil gusto naming mapakulong si Duterte. Magmumukha na pong talagang lahat na po, no? Talagang lahat na po ng kanilang sinasabi kabaliktaran. 20 pesos na bigas, 1 million, lahat ng pinangako nila, susundan yung mga ginawa ni Duterte. Malilinya na po to ron na hindi namin kinikilala ang ICC, walang jurisdiction ng ICC. Kung sasabihin nila na direkta, kaya namin pinahuli dahil sa utos ng ICC. Interpol. Dinaan nila sa Interpol. Para kunwari, akala nila mga tanga yung mga Pilipino. Okay. Tanong ng reporter, may repercussion ba? Meron po bang balik ito? Ano po ba yung ginawa nating pagsasakay? Tayo pa yung nagsakay, nagdala sa... magkakaroon daw ng balik kung hindi tayo sumunod dahil tayo raw ay mayroong ugnayan sa Interpol. Okay. Kanino po bang kaso ngayon? Saan po ba nakakulong ngayon si Pangulong Duterte? Sa Interpol po ba o sa ICC? ICC. ICC. Ibig sabihin, sinurrender natin si Duterte. Wala po tayong nakitang Interpol eh. Direkta po ang tumanggap na ICC na eh. Ang Interpol po, pulis lang. Kumbaga, ano po yung sinunod? O palagay na nating Interpol yung nagpahuli. Pero kanino pong order yung sinusunod? Kanino pong warrant of arrest? May warrant of arrest po ba sarili ang Interpol? Wala. Iyan po ay ini-issue ng ICC. Hindi mo kinikilala yung may warrant of arrest. Di sabihin mo sa Interpol, pasensya na kayo. Kung ibang kriminal, halimbawa kriminal ng Indonesia, nagtago dito, huhulihin ng mga pulis namin. Kasi kinikilala namin yung Indonesia eh. Pero yung ICC, hindi namin kinikilala yan. Pasensya na kayo, Interpol. Hindi namin kinikilala yung nag-uutos sa inyo. Naintindihan po ninyo? Simple, ibig nyo sabihin yung USA, hindi kinikilala yung Interpol. Kinikilala po nila. Pero, hindi nila kinikilala yung ICC. Pwede ba yung ganun, Badong? Kayo na sumagot. Pwede. O ano repercussion yan? Wala daw repercussion, sabi ni Spock. Actually, hindi siya Spokes. Sabi ni PCO Undersecretary Claire Castro. Wala raw repercussion. Ano yung 61 na rally na naganap nung weekend? Hindi pa ba repercussion sa inyo yan? Ano yung kaso? Ano yung kaso na sinampa ng mga anak ni Duterte sa Supreme Court? Habeas corpus. Hindi pa ba repercussion yan? Ano yung sinasabi at pinag-uusapan ng international press na kalaban ni Duterte? Tandaan nyo, kalaban po ni Duterte yung international press, international media. Majority niyan, kalaban ni Duterte. Katulad ng media rito. Hindi pa ba repercussion na pinag-uusapan nila kung kinidnap ba si Duterte o hindi? Hindi pa ba repercussion na meron silang katwiran na illegal yung pag-aresto at maaaring mapalaya si Pangulong Duterte dahil sa illegal na pag-aresto? Hindi pa ba repercussion yan? Hindi pa ba malaking repercussion yung mismong attorney ng gobyerno, yung mismong abogado ng pamahalan, ayaw ipagtanggol yung mga tao na kumilala dito sa warrant of arrest ng ICC? Hindi pa ba repercussion yan? Ito pong kaguluhan ngayon, actually hindi naman kaguluhan. Etong kusang loob na yung mga tao na naghanap kailan ng rally, saan ng rally. Malawakan. Hindi pa ba repercussion yan? Yan yung repercussion.
Hindi pa ba repercussion na yung 10 kandidato ng mga PDP laban ay mananalo ngayong eleksyon? Miski yung mga survey ninyo, Octa Arts Dancers nagsasabi na bumabagsak ang popularidad ng inyo. Wala ngang lumalabas pa na March survey, di ba? Dapat yan kagyat meron eh. Kasi ang tindi ng repercussion. Alam ninyo, huwag kayong magpapabola dito kala Claire. Lagi nilang inuulit-ulit Interpol ang kanilang sinunod, kaya nila hinuli. Tayo po ang nanghuli kay pulis po natin ang nanghuli kay Tatay Digong at binigay po sa ICC. Wala pong jurisdiction ang ICC dito. Di ba? Okay. Tuloy lang natin. May sasabihin pa to si Claire na shocking eh. Magandang umaga po, Yusek. Ano po ang reaksyon ng Pangulo o ng... Hey Siri, my iPhone storage is full. Should I buy storage to free up space? Ang konsiderasyon dito ay yung pagiging miyembro ng ICC. Ang konsiderasyon pong ibinibigay natin dito ay yung pakikipag-cooperate po sa Interpol. Thank you. Christian Yusores, Radio 630. Magandang umaga po, Yusek. Ano po ang reaksyon ng Pangulo o ng Palasyo po doon sa desisyon ng Office of the Solicitor General na recusal o pag-atras po na maging kinatawan ng gobyerno sa mga petisyon sa Supreme Court kaugnay po ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Iginit po kasi ng OSG na wala nang kahit anong legal obligation ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC dahil nga daw po hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Okay. Sa kanya pong manifestation, sinabi he wants to recuse himself to represent because he cannot effectively represent the government. First, okay? Ginagamit po kasi ito ng ibang mga partido na di umano naniniwala ang Solgen na may kamalian sa ginawa ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Interpol. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen, ni Nardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanyang manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Yun po. Yan. So kung hindi po niya... Diyan nag-iikutan eh. Diyan nag-iikutan. Yan din yung madalas nyong makikita pag nagbabasa kayo ng mga dyaryo. Iisa lang po sila eh, no? Sabi ni Minardo Guevara sa kanyang manifestation, hindi niya may pagtatanggol yung gobyerno dahil naniniwala siya na walang jurisdiction ng ICC. Ang linaw po nun. Nakasulat po yun. No? Sa sulat po ni Minardo Guevara, nakasulat po na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Sabi ni Claire, hindi rin naman pero hindi niligay at naniniwala daw si BBM doon. Pero hindi daw nilagay na hindi tayo makikipagtulungan sa Interpol. 'Di ba? Ang galing, no? Ang galing magpaikot. Eh bakit naman ilalagay? Tanong ko sa iyo, Claire. Ito isang tanong lang. Bago sumulat si Minardo Guevara, tumae siya sa CR. Hindi rin niya nilagay yun. Bago siya sumulat sa Supreme Court, siya po ay hinalikan niya misis niya. Hindi niya rin nilagay yun. Hindi lahat ng wala naman pong katotoran ilalagay mo. Hindi rin po siya abogado ni dating Pangulong Duterte. Hindi niya rin nilagay yun. Hindi po siya abogado ni Chavit Singson. Hindi niya rin nilagay yun. Bakit mo ilalagay sa sulat mo sa Supreme Court, ang sinasabi niya, ako po ay hindi na magiging hindi ko po kayang ipagtanggol ang gobyerno
Dahil ang paniniwala ko po, walang jurisdiction ng ICC. Bakit mo ipapasok na hindi rin naman niya sinulat yung Interpol? Anong kinalaman ng Interpol sa pagtanggi ni Minardo Guevara na ipagtanggol si BBM? Kaya nga niya hindi pinagtatanggol si BBM dahil nakakulong si Duterte sa ICC. Hindi niya po kayang ipagtanggol yung gobyerno na nagpagulong kay dating Pangulong Duterte sa ICC dahil hindi niya kinikilala yung ICC. Anong kinalaman? Siyempre, ba't niya isusulat doon yung Interpol? Pero kinikilala ko po ang Interpol. Kinikilala ko po na tangingot nito. Bakit niya ilalagay yung Interpol? Wala namang kinalaman yun sa katwiran niya kung bakit hindi niya kayang ipagtanggol ang mga tao ni Marcos. Nakukuha niyo po? Ngayon, yan na nga po, yan na naman ang isusulat ng lahat ng media. Yan naman po lahat ng ibabalita. Naniniwala naman si BBM kay Solgen na walang jurisdiction. Naniniwala pala kayo bakit nakakulong sa ICC? Si Tatay Digong, sino nagpakulong sa kanya? Sino nag-surrender sa ICC? Interpol ba? Tayo. Tayo po. Lahat to, tokis lang ni Claire, tokis lang ni BBM. Alam na may ilagay mo yung mga putya, yung Supreme Court, paikutin mo pa. Pero kinikilala ko po ang Interpol. Bakit mo ilalagay yun? Wala namang kinalaman yun. Tayo po rito, yan po pagkakaiba eh. Ito po ay labanan. Para na tayong nasa flip top. Ito po ay labanan ng mga vlogger na naglilinaw ng issue sa mga tao at mga press people na naglalabo. Sila po yung tagapagpalabo. Pinalalabo po nila eh. May dalawang entity ba? Si Duterte ba saan nakakulong? Sa ICC. Ang habeas corpus po, literally, ang meaning po niyan, ilabas ninyo yung body. Dito po, ipakita nyo sa korte si Tatay Digong. Korte po ng Pilipinas. Ibig sabihin, ibalik nyo mula sa kulungan ng ICC. Tama po si Minardo Guevara, hindi niya kinikilala yung ICC. Sabi naman ni Claire, hindi niya naman nilagay na hindi niya kinikilala ang Interpol. Marami pong kinikilala si Minardo Guevara na hindi niya po ilalagay dapat sa sulat niya sa Supreme Court dahil wala namang kaugnayan. Pinaiikot nyo lang yung tao. Ang nagpakulong kay Duterte, lahat ng mundo, buong mundo alam, ICC. Buong mundo pinagtatawanan si Marcos. Alam nyo ba yun? Tuwan-tuwa kayo. Tignan nyo itong mga vlogger at mga supporter ni Marcos. Galit na galit sa akin yung mga yan dahil sinasabi ko na wala yung ICC na yan, hindi kayang ipakulong si Marcos. Tignan mo ba dong, nasa amin ang huling halakak nung napakulong na si Duterte. Nung napakulong na si Duterte sa ICC, galit pa rin sila. Kasi hindi nila kayang ipagtanggol. Na hindi kinikilala ng presidente na miski yung mga supporter ni BBM nalilito eh. Paano yan na hindi natin kinikilala yung ICC pero pinakulong natin si Digong sa ICC? Sige nga kayong mga BBM vlogger at supporter, paliwanag nyo sa sarili nyo. Kasi alam namin, sa amin malinaw sa amin eh. Sa mga Duterte supporter, napakalinaw po ng pangyayari. Ang nangyari po, mayroong pong kauna-unahang leader ng isang independenteng bansa na isinuko niya yung kanyang mamamayan sa isa pang entity na hindi niya raw kinikilala. Okay, ano po ang dilema ngayon ng palasyo? 'Di ba nangangantsaw na? Hindi ko pa nababasa pero nakita ko na yung pamagat ni Carpio. Dapat daw mag-resign na si Minardo Guevara. Dilema yan ng palasyo
Kasi kung ako yan, kung ako halimbawa presidente, halimbawa walang kasong ganyan, ako presidente, ayaw mo kaming ipagtanggol, eh yan yung trabaho mo eh. Wag na yung presidente. Ang dilema ng palasyo, anong gagawin kay Menardo Guevara? Ayaw ipagtanggol. 'Di ba? Simple lang 'yan. Ginagamit yung statement ni Guevara, ginagamit yung statement ni Menardo Guevara laban sa Malacanang. Laban sa mali nilang ginawa. Hindi nga natin kinikilala eh. Bakit natin ibibigay si Duterte? Simpleng-simple lang. Tayo pinasisimple natin eh. Kaya siya tumanggi. Hindi ko kayang ipagtanggol yan. Hindi ko nga kinikilala, sinurrender nyo si Duterte. Ganun lang po kasimple. Ngayon, kung ikaw ang Pangulo, dapat tanggalin mo na yan. Ayaw mo ipagtanggol yung mga tauhan ko eh. Pero ano po mangyayari pag tinanggal niya yan? Ano po ba mga nangyari sa mga nawala? Sa mga nag-resign? Kakampi na ni Duterte. Si Trixie. Si Trixie Angeles, kakampi na ni Duterte. Si Vic Rodriguez na dating executive secretary, kakampi na ni Duterte. Si Menardo Guevara, dati ng kakampi ni Duterte yan eh. DOJ ni Duterte yan eh. At matalino pong tao yan. Ano mangyayari? Eto, ginagamit pa lang yung mga statement niya. Ginagamit namin, ini-interpret namin na mali talaga yung ginawa. Ano kaya kung mawala na sa gobyerno si Menardo Guevara? Ilalantad niya na ngayon yung mga nalaman niya. Pucha, sabihin lang ni Guevara, ang hirap ipagtanggol. Saan ka nakakita na blanco yung budget? Paano ko ipagtatanggol yung blanco na nagkaroon ng numero? Paano ko ipagtatanggol yung hindi namin kinikilala tapos isosurrender mo yung dating presidente sa isang entidad, sa isang entity na hindi mo kinikilala? Paano mo ipagtatanggol? Ano ba yung kaso ni BP Sara? Nakalimutan ko na lang. 'Di ba nagkaso rin si BP Sara? Sa Supreme Court. Abraham Quezon, thank you very much sa 125. Nawala lang po sa ano ko. 'Di ba may kaso po si ano? Hindi si Menardo Guevara po pinag-uusapan natin. Si Anyo, hindi naman po abogado si Anyo eh. Ibang kaso naman yan, mga sundalo at pulis. Alam nyo po, ako, okay na po tayo riyan, no? Huwag po tayo magmarunong sa... Ako po kasi, hindi ko po pinakikialaman. Petition sa impeachment. Ano na nga yun? Ano yung pinipetition niya sa impeachment? Yun. Yan, di ba? Paano mo yung pagtatanggol yung gobyerno na ang liwanag sa konstitusyon, di ba? Na isang impeachment lang ang dapat talakayin sa loob ng isang taon. Pero yung pang-apat na impeachment ang isinampa. Ayun, petition dahil dun sa illegal yung ika-apat na impeachment. Yan yung sinasabi natin eh, no? Wala pong jurisdiction dito. In fact, kahapon sinelebrate natin yung ika-6 year ng pagbaklas natin sa ICC. Si Claire, nahuhuli siya ni Ivan Mayrina eh. Mahirap na lang hanapin dito yung sa tanong ni Ivan Mayrina, pero susubukan pa rin nating hanapin. This act by the Solgen as a win, as in fact something. Hindi yan. Sa harapan ng PAO. So how alam mo niyan at magbigay ng order na wag pag-usapan. Thank you. Still on the ICC case, Ivan Mayrina, GMA. Ito. Pakinggan natin si Ivan.
Ma'am, isa bahagi daw ng reparation sa mga biktima ng crimes against humanity ay yung pag-freeze ng assets ng akusado pag nahatulan at pagbibigay posible na reparation sa mga biktima. Sakali magkaroon po ng request for asset freeze, will the government comply with the ICC request? Okay. Malamang ito po ay ituturo natin sa AMLAC. Tandaan po natin, kapag may kaso po ng plunder, isasantabi ko muna po yung ICC. Okay? Tignan nyo nahuli dito si Claire tinatanong ni Ivan Mayrina, paano po yan? Isa po sa pag-uutos po ng ICC. Hindi pa binabalik ni Ivan Mayrina Huli niya lang si Claire. Paano po yan pag inutos ng ICC na i-freeze yung budget, yung pera sa bangko ng mga akusado, si Tatay Digong? Sige. Ano sagot ni Claire? When it comes to freezing of assets, meron na pong isang pangkaso si Senator Trillanes ng plunder against the former President Duterte and Bongo. Dapat noon pa lang po sana inaralan ng AMLAC kung dapat i-freeze because the case is plunder. Okay, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. But doesn't this amount to cooperation with the ICC? Kaya nga po ibabato natin sa AMLAC. Tignan nyo, dyan siya huli, di ba? Inuulit-ulit ninyo na hindi kayo makikipagtulungan sa ICC. In fact, yung paghuli nyo kay Tatay Digong, ito ay sinasabi nyo, hindi pakikipagtulungan sa ICC, kundi pakikipagtulungan sa Interpol. Paulit-ulit yan, pinaiikot nyo kami. No? Ngayon, ang sinabi ni Ivan Mayrina, karamihan, pinipress yung asset ng ICC. Susunod ba tayo sa ICC? Hindi niya muna sinabi, hindi niya muna pinaalala kay Castro na hindi natin dapat sundin yung ICC dahil wala siyang jurisdiction. Kaya nga natin ipapasa sa AMLAC. Ang AMLAC ba hindi ba gobyerno? Gobyerno. So ang sinasabi ni Castro, pag nagbaba ang desisyon ng ICC, susundin natin through AMLAC. Di, kinikilala mo yung jurisdiction niya. Kita nyo, si Ivan Mayrina pa lang yan. Hindi pa si Badong ang kaharap mo. Si Ivan Mayrina pa lang yung kaharap mo, nangungungo, nalilito ka na. Nilito ka na. Kaya nakakulong daw si Duterte, hindi daw ICC yung sinunod natin. Kung hindi, Interpol. Ngayon, sinabi ni pag inutos ng ICC na i-freeze yung asset, susunod ba tayo? Ipapasa natin sa AMLAC. Bakit mo ipapasa? Hindi mo nga kinikilala. 'Di ba? Yung sinasabi mo na ipapasa mo yung utos ng ICC sa AMLAC at sila bahala, kinikilala mo na yung utos ng ICC. Kaya lahat po 'to, hindi pa lang nila na pag-uusapan yung tinanong ni Ivan Mayrina. Yan ang problema sa iyo, Ivan eh. 'Di ba? Nawala na po yung pakikipagtulangan sa ICC dahil sa Interpol. Ito po wala na eh. Gobyerno rin po yung AMLAC eh. O ano ka ngayon? Sa tanong ni Ivan Mayrina. Pinaikot ka lang. Yan ba? Yan ba Ivan Mayrina? Ay Ivan Mayrina, Claire. Na-clear mo na yan kay Lucas Bersamin, yung mga pinagsasabi mo na ipapasa nyo sa AMLAC. Di ba? Kaya nga ang point ko nga, ibig sabihin, nakikipagtulungan talaga tayo sa ICC. Ginagawa lang nilang dahilan yung Interpol. Ngayon, nung direkta siyang tinanong, paano pag inutos ng ICC na i-freeze yung asset ni Duterte? Ipapasa daw sa AMLAC. Di ba AMLAC gobyerno? Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huli. AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po,
para po mabigyan ng reparation damages kung sino man ang masasabing na biktima, din kailangan pong ibigay ang hustisya. It doesn't matter. Oh, sino po ang nag-utos? Sa ICC po nag-utos. So pag inutusan daw ng ICC na i-freeze yung asset ni Duterte at lahat ng asset na yan ay ibibigay bilang reparation. Bibigay daw po yung asset ni Duterte kukunin, ibibigay sa mga biktima bilang pabuya. Hindi, ano ba yung reparation sa Tagalog? Bilang bayad doon sa pagdurusang naranasan nila sa kamay ni Duterte. Ang nag-utos nga ICC, hindi na maunawaan ni Claire. Hindi na Claire kay Claire. Nang nag-utos ICC sa atin at sumunod tayo. So hindi totoo na hindi natin sinusunod yung ICC. Kung si Claire ay may clearance mula sa palasyo, malamang may clearance yan. Ang dami ng sinabi niyan. Araw-araw nagsasalita yan. Iyari ka, Claire. Daños perwisyo. Maraming salamat, Jun Ace de Torres. Yung pag-aari ni Duterte, uutos ng ICC na daños perwisyo, ipamigay sa mga biktima. Hindi po korte natin na nag-utos. ICC, susunod daw yung AMLAC. Sabi ni Claire. Pinaalala uli ni Ivan Merina ang mga sumusunod. If the request comes from the ICC whose jurisdiction we do not recognize? Yes. Because dapat natin ibigay kung anong dapat na. Malinaw po ang sinabi ni Claire. Kahit po ang utos ay nanggagaling sa ICC na hindi natin nire-recognize, susunod tayo. Yes! Oh, yes naman pala. Ano pa pinagtatalunan natin? Si Claire na mismo ang nagsabi na sumusunod tayo ngayon sa ICC. I rest my case, ladies and gentlemen. Opisyal na pong pinahayag ni Claire Castro na makikipagtulungan tayo sa ICC. Di ba? Kasi nawala siya. Ikaw kasi, Iban, problema mo yan, Iban. Ha? Hindi ka sumusunod sa script. Kaya nawala tuloy si Claire. Bukas hahabulin po nila yan. Subaybayan nyo po bukas yung sasabihin ni Claire. Hahabulin po ni Claire yan. Hindi po tayo makikipagtulungan. Pag may utos po, ang makakapag-freeze lang po ng asset, hindi po ICC. Korte po ng Pilipinas ang makakapag-freeze ng asset ng Pangulo. Kung susunod po sa ICC, katulad na sinasabi ni Claire, malamang ito, opisyal po ito ng pamahalaan. Mga kapatid, pwede na po nating sabihin na nakikipagtulungan talaga. Dahil susunod daw Yung si Duterte, sabi nga, wala na tayong magagawa kasi naroon na Kaya abogado na lang natin ang nakabase doon. Si Kaufman. Si Kaufman na bahala sa ICC. Pero itong sinasabi ni Claire ngayon, bago po ito. Pag nagdeklara raw ng freeze ng asset, kumpiskahin ang asset, nagdeklara yung ICC na kumpiskahin yung asset ni Duterte para daños perwisyosos dito sa mga biktima, susunod daw yung pamahalaan natin sa ICC. Aba, malaking usapin na naman yan. Yung mga abogado natin, abangan po natin yan mamaya kung ano po masasabi ni Attorney Panelo. Kaya alam nyo mga kapatid, sumaya tayo buhat doon si Claire na punta rito. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magtanong, pwede na po tayo magbigay ng reaksyon. Ano mga BBM vloggers, masakit na ba ulo nyo? Daldal pa, Claire.